I'm a Filipino-UK nurse. Of course, nagpupunta ako sa Amerika para magbakasyon. I went to the US recently and ngayon, mas na-appreciate ko na ang NHS. Sa UK ka man or sa UAE, sa Amerika ka man, tandaan mo, you can use TapTapSend and our code PinoyUK for an equivalent of 25 AED pag nasa Dubai ka or UAE or 15 pounds extra on your first padala using TapTapSend. So, tap-tap ka na. Kung ikaw ay nurse na papunta sa UK o nurse ka dito sa UK, of course, narinig mo na ang NHS, National Health Service. Ito bali ang health service na across the UK, sila ang main provider. Whether that's your GP, general practitioner, mula hanggang sa kahit ano, operasyon or sa hospital, NHS lahat yan. Hanggang sa pagtanda, kasi minsan meron din naman na NHS supported na mga care homes. Pero ang tanong, bakit parang ang daming galit sa NHS ng hindi lang ng mga Pilipino na nurse, pero actually minsan kahit yung mga local na Britons. So, ang sagot is, of course, the NHS is not perfect. Ano ba yung mga pinagre-reklamo ng mga tao lagi? Well, nandyan ang waiting times. Ang average waiting time na hinahabol sa isang A&E or emergency room is 4 hours. At iba pa, yung iba hindi daw na-diagnose na maayos or hindi ka nakikita agad pag yung mga hindi naman emergency, halimbawa say hip replacement na hindi non-emergency, minsan inaabot ng months. So, ayun, through the years na nandito ako, marami talagang balita na parang anti-NHS, hindi maganda. So, hindi mo maiiwasan na alam mo yun, makisimpatya rin minsan. Although I am service user for the NHS, and ako naman, personally, meron akong qualms din kasi same din na huhuli yung service minsan or matagal. Now, not so long ago, nagpunta kami sa US ng pamilya ko. And we had a great time. We went to sunny California. Of course, California, ang saya dyan. Maaraw lagi. Ganda lagi ng weather. And masaya. Nag-drive kami from San Francisco to San Diego. Now, unfortunately, a 2-year-old had an accident. Nauntog siya at nahiwa ang kanyang kilay dito, bumukas. So, wala kaming choice but to go to ER. In all fairness, in about an hour or so, nasa loob na kami ng, na-triage na kami, tapos nasa loob na kami ng minors, if I'm not mistaken. Actually, binigyan kami sariling room kasi nga bata. Medyo agitated siya, the 2-year-old, may dugo, may sugat, ganyan. Alright. So, sa madalit sabi, I think in about under 3 hours nakita kami na skin glue yung kilay ng anak ko at in-explain naman sa amin yung options and then eto na. Parang ang ganda lahat no? Sabi ko, ang galing naman dito. Tinitingnan ko yung lugar, maayos, mabilis yung sistema and hindi busy. Pero eto na, nakalimutan ko, nasa Amerika nga pala ako. So, kinausap ako ng payment options. And hulaan nyo kung magkano ang initial na siningil sa amin bilang copay. Kasi daw itong institution na napasukan namin would not accept international insurance. Hulaan nyo, magkano ang ginastos namin na initial copay? $500. And we are talking about less than 2 hours of interaction. Ang ginamit lang sa anak ko ay skin glue, given gumamit siya ng gauze, saka normal saline, and yung gamit noon sa A&E or sa emergency room. So, $500 na agad yun. So, nung nag-usap kami nung discharge liaison officer nila, sabi niya, copay lang ito. This is just to make sure na
But, well, this is just your initial payment. Sabi niya, but expect yung full bill na ipapadala namin sa inyo sa UK in a few weeks' time. So, sige, we've got everything done and dusted. Actually, medyo nakalimutan ko na nga yun. Thinking, and dito nga ako nagkamali, thinking na yung 500 should cover for everything. Kasi nga, normal saline, gasa, saka skin glue lang ang ginamit. And boy, noong nakita ko yung bill namin, ang bill namin ay tumataginting na $1,500 US, more or less. At syempre, medyo nagulat ako kasi I thought, given na onti lang yung ginamit, mas mababa. But no, apparently, nung tinanong ko rin yung mga kamag-anak ko sa US, this amount is more or less nasa mas murang side pa daw or sakto lang. So, ayun na nga. Nung nakita ko yun, napaisip ako. Paano kung wala pala kaming pambayad on that day? Napakahirap. Buti na lang, meron kaming naitabi pang copay at the same time, meron kaming travel insurance that covered for it. Sure, hindi mako-cover yung buong amount dahil meron kaming excess pay. Pero still, malaking bagay, napakalaking bagay na about 90 or 95% of it is covered by insurance. So, ayun. Naisip ko tuloy, gaano kaswerte ang mga tao sa NHS dito sa UK. Kasi pag sa UK ka nagkaroon ng kahit ano, pag pumunta ka sa A&E, na-discharge ka, walang copay, walang singil, walang kahit. And the truth about that is I'm a diabetic. Ang gamot ko is free for myself. Ako nagkaroon ng 2 anak dito na pinanganak via emergency C-section. Wala kaming binayaran. Maya, tell me, what do you think? Maraming magsasabi, meron naman kaming binabayad na tax with the NHS. Well, that's true. Hindi ko tatanggi yun. Kaya deserve talaga nating taxpayers ang NHS. However, at the end of the day, we should also remind ourselves na ang budget ng gobyerno for the NHS is not enough. Kasi if it's remotely enough, di dapat walang nag-strike na mga nurses. And at some point, itatackle natin yan. Pero at this time, isipin nyo na lang yun. Kung paano kung iniba ng gobyerno yung approach with the NHS na magbayad kayo ng konti ng dagdag para maayos yun. Would that be a better approach para rin maibsan yung problems with salaries ng nurses and doctors, etc.? Who knows? I don't have the answer to it. But all I'm saying is, itong experience ko sa US made me think that we are lucky to have NHS. Kasi nga, hindi tinatanong ang pera. Diba? Malaking lalo na para sa akin, na ang previous experience ko naman bago ako nakarating ng UK ay Pilipinas. Kung saan sa Pilipinas, ang unang tatanungin pag pumasok ka is, paano po ang settlement ng bills? Diba? Tinatanong yan. Saan ka, paano ka magbabayad? So, para sa akin, marami pa rin mas magandang na idudulot ng NHS, lalo na libre siya. Bago natin siya tuligsahin or before we go angry against the NHS, just remind ourselves how helpful the NHS is. Yun muna. Yun yung munang katotohanan na yun bago natin siya siraan or sabihan na hindi siya maganda. Mga tanong ba kayo? Do you agree with me? Or meron din kayong ibang experience na medyo salungat dun sa na-experience ko? Or do you have any experience with both the US and the UK healthcare na sabihin mo ng parang baliktad naman? If you have any of those, then please do join us. Interact with us in our Facebook group, Filipino UK Nurses Community. Or sige, pwede ka rin mag-comment down below kung may gusto kang i-share. And do remember, if you have any questions about the UK and UK nursing and Filipino life, please remember, Manong knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best.